Ang monster ship ng China nakita uli sa Ayungin Shoal na Ali-Aligid, yung pinakamalaking coast guard ng China. So ito ang ano natin, no, bibigyan natin ng reaction video, no. Sa kasi nga nagkaroon na ng bilateral meeting ang Pilipinas at ang China, pero tignan nyo naman, nandyan pa rin ang kanilang mga barko sa West Philippine Sea. So talagang hindi sila seryoso, no. So itong bibigyan natin ng ng reaction video or comments or suggestion. So hindi tayo nagbabalita, kundi gumagawa tayo ng reaction kung ano yung mga komentaryo, kung ano ang nangyayari sa West Philippine Sea. Okay? Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, paki-subscribe din kay News 5 Everywhere. Sa kanya galing tong video na to. Okay? Umpisa na natin. Nakita na naman sa Ayungin Shoal ang monster ship ng China. 10 araw na raw yang nag-iikot sa mga teritoryo ng Pilipinas. Idagdag pa ang banta ng hypersonic missile. Nasa frontline ng balitang niya, si Brian Castillo. Nabawasan nga ang mga barko ng China sa West Philippine Sea, pero napalitan naman ang Chinese aircraft carrier na umaaligid malapit sa border ng exclusive economic zone ng Pilipinas. At ngayon, naispatan din sa Ayungin Shoal ang monster ship ng China. Ayon sa maritime expert na si Ray Powell, bumalik doon kaninang umaga ang dambuhalang China Coastal Ship 5901 o ang monster ship para magpatrolya kasama ang isa pang CCG vessel. Ang monster ship ng China ang pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo na mas malaki pa sa football field. Huli itong nagpaikot-ikot sa ating karagatan noong June 24. Sa Ayungin, nakasadsad ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Ayan yung monster ship bumalik na naman para manakot. Parang ganun, 'di ba? Parang tinatakot nila ang Pilipinas sa kanilang ginagawa. Kasi nga alam mo, ayan pinakita na nila at nagpunta na naman ang kanilang pinakamalaking barko ng Chinese Coast Guard yan sa Ayungin Shoal. So ibig sabihin yan, siyempre, ano ibig sabihin yan? Siyempre, nagpapakita ng kayabangan o nagpapakita ng lakas para maipakita nila sa mundo na sila ay malakas. Ganun ang mga ugali ng mga Chekwa. Sa monitoring ng mga otoridad, dumaan ang monster ship sa 12 teritoryo ng Pilipinas sa loob lang ng 10 araw. Huli itong namataan sa Mischief Reef. Kung ikukumpara, walang panama ang pinakamalaking Coast Guard vessel ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa sa monster ship ng China. Kaya hindi maiwasang mapuna ang sensibilidad ng Beijing sa pag-arangkada ng bilateral consultation meeting para humupa ang tensyon. When you're negotiating with China, that de-escalation is seldom China's first priority. China is always seeking to improve its own position and will take advantage of a de-escalation to do exactly that. So you always have to sort of watch what China does more closely than what it says. Natatakot talaga ako habang... Ayun nga, tingnan nyo naman, sa kabila ng pag-uusap ng Beijing ng China at Pilipinas nakarang araw, nag-usap sila tungkol sa kapayapaan o bilateral meeting tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea. Pero ano nangyari, Parang di yata sincero sila, hindi sila sincero sa kanilang usapan. So parang hindi dapat pagkatiwalaan ng mga Chino, Ano sa palagay nyo, mga guys? Umiinit. Bago nito, ibinunyag ni Senator Amy Marcos na posibleng idaan ng China sa aerospace war ang pag-atake sa Pilipinas sa pamamagitan daw ng hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. Yes. At ang plano, yung hypersonic missile. At nakatakda na yung 25 na target nila. Kabilang daw sa mga target ng tignan nyo, tignan nyo si Amy Marcos, May natanggap yata siya na na intelligence report na gagamit ang Chino, ang mga China ng hypersonic missiles
para gibain yung mga EDCA sites sa Pilipinas. So nakakatakot naman yan mga guys, no? So ano saan kaya nakuha ng balita ni Amy Marcos yon? China ay ang siyam na EDCA site sa Pilipinas kung saan may access ang Amerika. Ang hypersonic missiles ay isa sa mga pinakabago at modernong military equipment ngayon sa mundo. Kaya nitong lumipad ng 5 beses na mas mabilis kumpara sa speed of sound. Kaya hindi raw magiging madali na ma-intercept o maharang ito ng karaniwang air defense systems. Nako. Kahit nga raw ang Amerika, hindi kayang salagin ang hypersonic missile. Nako, kahit Amerika hindi kayang kumbaga yung hypersonic missile di kayang pahintuin ng Amerika. Nakakatakot naman yan. Lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali, durog daw. Hindi sinabi ni Senator Amy Marcos kung saan niya nakuha ang impormasyon. Ayon naman sa Galing naman ni Amy Marcos, no? Galing na ng intelligence niya, no? So siya daw nakuha yung ganon impormasyon na hypersonic ang babanat sa Pilipinas, hindi yung mga sundalo o mga tangke-eroplano, no? AFP, handa sila makipagtulungan sa Senadora. Kaugnay ng ibinunyag nitong plano ng China, aalamin daw ang 25 potential target areas ng hypersonic missiles. Ayon naman kay Powell, hindi nakapagtataka ang ganitong plano ng China. Hypersonics is a technology that is in their arsenal, and I would expect them to, include all of the, sort of the potential sites that could be used by the U.S. and its allies in case, in the God forbid, some kind of a larger scale conflict. It is, certainly something that we should prepare for. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo. So nakakatakot naman tong binalita ni Amy Marcos, ni Senator Amy Marcos, no? Ang kanyang binalita na ang China ay may balak talagang paliparan ng hypersonic ang Pilipinas. So kasi nga nandito yung mga EDCA sites ng Amerika. So sana nga hindi totoo yung mga ganyang balita, no? So nakakatakot talaga pag ginamit yan dahil hindi kayang harangin ng kahit sinong mga malalakas na air defense ng kahit sinong bansa ang hypersonic missiles. So napakatuli niyan, talagang durog ang tatamaan niyan. So sana chismis. Okay, no? So okay, hanggang dito na lang tayo mga guys, no? Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay? Tsaka para naman maikalat pa ni YouTube ang ating video sa mga marami pa mga netizens. Okay?